At para sa ating mga balita, Israel, bobombahin na ang Iran anumang oras mula ngayon. At Afghanistan, bakit nagdeklara ng gera sa kapwa Muslim na Pakistan? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sa isang talumpati ay sinabi ni IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi na handa na ang Israel na bombahin ang bansang Iran anumang oras mula ngayon. Yan ang sinabi ng general sa kanyang speech sa 189th IAF Pilots Course Graduation Ceremony kahapon, araw ng Miyerkules. Sa talumpating ito, tinalakay ni Halevi ang iba't ibang operasyon na kinakaharap ngayon ng Israel sa napakaraming kaaway nito sa rehiyon. Kabilang dito ang hindi pa natatapos na banta mula sa Iran at sa iba pang mga galamay nito sa gitnang silangan. Ayon kay Halevi, dapat umanong malaman ng Iran at ng mga galamay nito, gayon din ng buong gitnang silangan, na ang sinumang sumubok magpabagsak sa katatagan at seguridad ng Estado ng Israel ay haharap sa matatag na paninindigan ng IDF laban sa kanila. Matatandaan na pinaigting na ng mga rebelding Houthi ang kanilang mga pag-atake laban sa Israel nitong mga nakaraang araw, na naging dahilan ng paulit-ulit na pagtakbo ng mga tao patungo sa mga bomb shelter gabi-gabi. Ang mga Houthi sa Yemen ay nagtataglay na rin ngayon ng mga advanced na sandata, kabilang ang mga cruise missile, surface-to-surface missile at drones. Idiniin din niya na anumang oras at kahit saang lugar, handa na ang Israel na umatake sa bansang Iran. Sa harap-an niya ng mga komplikadong banta, alam ng Israel na mayroon silang mga tauhang maaasahan. Mga tauhan mula sa dekalidad na pagpaplano at tumpak na intelihensya hanggang sa makabagong sasakyang panghimpapawid, at ang mga taong nasa loob ng cockpit na nagpapatakbo at gumagawa ng mahahalagang desisyon. Kasunod nito ay nagbigay pugay si Halevi sa mga tropa ng IDF at sa rescue team ng Israel dahil sa iba't ibang misyon na kanilang sinuong. Tinalakay din niya ang nagaganap na imbestigasyon tungkol sa IDF na isinasagawa mula pa noong October 7, 2023 ng araw na umatake ang Hamas sa Israel. Binibigyan diin na ang mga imbestigasyong ito ay tungkulin para sa mga nasawing sundalo at sa kanilang mga pamilya, sa mga pamilya ng mga bihag, sa mga lider ng politika at sa publiko sa kabuuan. Kailangan anya ng masusi, malalim at makatotohanang imbestigasyon upang mapabuti at matuto ang bawat isa. Ang imbestigasyon ay nakatuon sa pagbibigay katarungan sa mga nasawing sundalo, sa kanilang mga pamilya at sa mga pamilya ng mga bihag na naaapektuhan ng karahasan. Ang talumpati ng general ay naganap bago ang unang gabi ng selebrasyon ng Hanukkah, kaya't binanggit niya ang kasaysayan ng mga Hudyo upang palakasin ang loob ng mga bagong piloto. Ayon sa kanya, ang mga Makabeyo ay walang hukbong panghimpapawid, ngunit mayroon silang mga pinagmulan at espirito, at mula sa kanila natutunan ng Israel ang tapang at estratehiya. Ang mga Makabeyo ay mga bayani sa kasaysayan ng Israel. Iginawad-an niya sa mga piloto ang kanilang mga pakpak at ranggo bilang mga opisyal. Ngayon ay kasali na sila sa henerasyon ng mga mandirigmang Israelita. Kaugnay ng talumpati ni Halevi, sinabi ni Israeli Defense Minister Israel Katz na haharapin nila ang mga lider ng Houthi sa kabisera ng Yemen o kahit saang panig pa ng kanilang bansa, gaya ng kung ano ang ginawa nila kay Haniyeh, kay Sinwar at kay Nasrallah. Dahil sa mga pahayag na ito, nag-aalala na ngayon ang bansang Iran sa napipintong pag-atake ng Israel, ayon sa ulat ng Channel 12 noong linggo. Ayon pa sa ulat, nagpulong na daw ang pamahalaan ng Iran tungkol dito.
At dumating sila sa konklusyon na anumang oras ay aatake na ang Israel batay sa mga hakbang na ginagawa nito, gaya ng halimbawa ay pagpayag sa ceasefire sa Lebanon. Naniniwala ang Iran na ang pagpayag ng Israel sa ceasefire ay bilang paghahanda sa pag-atake sa kanila. Dagdag pa dito, iginigiit ni Mossad Director David Barnea sa gobyerno na direktang umatake na sa Iran sa halip na pag-aksayahan pa ng panahon ang grupong Houthi. Sa ibang balita, Afghanistan, bakit nagdeklara ng gera sa kapwa Muslim na Pakistan? Kamakailan ay binomba ng Pakistani Air Force ang katabing bansa nito na Afghanistan, kung saan tinarget nito ang mga Pakistani na miyembro umano ng grupong Taliban o mas kilala sa acronym na TTP, isang armadong grupo na nakabase sa probinsya ng Paktika. Ang nasabing pag-atake ay naganap noong Martes ng gabi ayon sa mga opisyal ng Pakistani Security Agency. Bagaman wala pang opisyal na pahayag mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan o ng military media nito na Inter-Services Public Relations, sinabi ng mga sources sa Al Jazeera na ang pambobomba ay naganap sa distrito ng Barmal sa Afghanistan, malapit sa probinsya ng Khyber Pakhtunkhwa sa Pakistan. Kasabay nito, kinumpirma ng rehimen ng Taliban sa Afghanistan ang nasabing pag-atake at sinabing target daw ng Pakistani Air Force ang mga sibilyan na naninirahan sa nasabing lugar. Ayon sa tagapagsalita ng Taliban, umabot daw sa 46 na katao ang nasawi sa pambobobang ito, kabilang ang mga bata at kababaihan. Ayon sa social media post ni Enayatollah Khwarazmi, tagapagsalita ng Afghan Defense Ministry, na ang walang batayang pag-atake ng Pakistan ay hindi solusyon sa problema. Sabay sabing hindi papayagan ng Islamic Emirate of Afghanistan na hindi matugunan ang ganitong mga gawain ng kaduwagan, at iginiit na karapatan ng Afghanistan na depensahan ang kanyang sariling teritoryo. Ang pag-ataking ito ng Pakistan sa Afghanistan ay pangalawang beses na ngayong taon. Ang pinakahuli ay naganap ilang oras lamang matapos na makipagpulong si Mohammad Sadiq, Pakistan Special Representative for Afghanistan, kay Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi sa lungsod ng Kabul. Ang pagpupulong ni Sadiq at ni Muttaqi ay upang pag-usapan ng dalawang bansa kung papaanong papaigtigin ang kanilang relasyon at ang kapayapaan sa kanilang rehiyon. Nangyari ang pagpupulong na ito sa gitna ng unti-unting paghina ng relasyon ng Pakistan at Afghanistan na tila lalo pang mawawasak dahil sa ginawa ng Pakistan noong Martes ng gabi. Pinagbibintangan ng Pakistan ang bansang Afghanistan na itinatago nito ang ilang mga armadong grupo, kabilang na ang TTP, na sinasabing nagsasagawa daw ng mga pag-atake sa mga security force ng Pakistan. Sa katunayan ay inamin umano ng TTP na pumatay sila ng 16 na sundalong Pakistani sa probinsya ng South Waziristan na itinuturing na isa sa pinakamadugong inkwento ng grupo sa mga security personnel ng Pakistan. Bagaman pinabulaanan ng Taliban ang mga akusasyon, malinaw pa umano sa sikat ng araw na nanggagaling ang mga pag-atake mula mismo sa teritoryo ng Afghanistan. Sa isang pulong ng United Nations Security Council, sinabi ni Pakistani diplomat Usman Iqbal Jadun na libu-libong Pakistani na miyembro ng Taliban ang nagtatago ngayon sa Afghanistan. Umaabot anya ang bilang nito sa 6,000 mandirigma. At dahil nakabase sila sa border, araw-araw daw na problema ito ng security force ng Pakistan. Ilang ulit na daw na inilapit ng gobyerno ng Pakistan ang problemang ito sa Afghanistan, kasama ang mga datos bilang ebidensya. Pero nananatili pa rin daw itong hindi sasagot ng kabilang bansa hanggang ngayon. Dahil dito, naglunsad na daw ang Pakistan ng mga military campaign mula pa noong June, kung saan ang nangyari noong Martes ay bahagi lamang nito. Ayon kay Insanullah Tipu, isang analyst na nakabase sa Islamabad, umaabot na sa 4 na air raids ang ginawa ng Pakistan laban sa mga armadong grupo sa Afghanistan ngayong taon.
Naniniwala si Tipu na mukhang personal ang pinaghuhugutan ng Pakistan sa kanilang pag-atake at mukhang planado ito sa halip na reaksyon lamang. Naniniwala din siya na ang pangakong paghihiganti ng Afghanistan ay hindi magsisimula sa gobyernong Taliban, kundi padadaanin ito sa mga Pakistani Taliban o TTP dahil sila ang talagang nagsasabi na pinatay ng Pakistan ang kanilang mga kababaihan at kabataan sa air raids. Bagaman anya may mga hakbang si Pakistani Special Envoy Mohammad Sadiq para muling mabuo ang relasyon ng Pakistan at Afghanistan, hanggang ngayon ay wala pa talagang solusyon na nagagawa para tuldukan ang problema. Sa halip ay lalo pa itong lalala dahil sa pag-atake ng Pakistan noong nakaraang Martes. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.